Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang maliit na baryo sa Ilocos, taon-taon na iginaganap ang Santa Cruzan tuwing Mayo. Ang buong bayan ay nagiging masaya. Maraming ilaw, makukulay na arko, at magagandang dalaga na naglalakad bilang mga sagala. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may isang dalagang laging nangungulila sa piyesta. Si Lilay. Si Lilay ang pangit na dalaga. Si Lilay ay hindi tulad ng ibang dalaga sa baryo. Siya ay maitim, bukbuki ng mukha, sarat ang ilong at may manipis na buhok. Madalas siyang tampulan ng tukso ng ibang kabataan. Ngunit kahit pa ganoon, may pangarap si Lilay, ang maging isang sagala. At higit sa lahat, gusto niyang maging escort ang lalaking kanyang iniidolo mula pagkabata, si Roman. Si Roman ay matangkad, makisig, at may mistisong itsura. Siya ang pinakagwapong binata sa baryo. At siya rin ang pinakamabait. Ngunit kahit mabait si Roman, hindi niya halos napapansin si Lilay. Tuwing nakikita ni Lilay si Roman sa plaza, nangangarap siyang mapansin siya nito. Isang gabi, habang naglalakad si Lilay sa tabing ilog, may narinig siyang mahihinang bulong. "Halika Lilay, matutupad ang pangarap mo." Napalingon siya. Sa ilalim ng malaking puno ng balete, may nakatayong isang matandang babae. Kulubot ang mukha, puti ang mata, at may mahahabang kuko. "Ano pong sabi niyo?" Nanginginig na tanong ni Lilay. Ngumiti ang matanda, bumaling sa kanya at sinabing, "Kung gusto mong maging pinakamagandang sagala sa inyong baryo at mapansin ka ni Roman, sundin mo ko." Sinabihan si Lilay na pumunta sa kagubatan sa hating gabi ng unang Biyernes ng Mayo. Sumunod siya sa sinabi ng matanda doon. Binigyan siya ng isang itim na pulbos na ipinahid sa kanyang mukha at katawan. Agad niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang balat. Parang sinusunog. Ngunit nang tumingin siya sa batis upang makita ang kanyang refleksyon, ang maitim niyang balat ay naging makinis at maputi. Ang kanyang mukhang may butlig ay naging walang bahid ng imperfection. Ang kanyang ilong ay tumangos at ang kanyang buhok ay humaba at kumintab. Siya na ngayon ang pinakamagandang dalaga sa kanilang baryo. Ngunit may babala ang matanda. Sa ilalim ng kagandahang ito, may kapalit. Huwag kang kailan kakain ng hilaw na karne o tuluyan kang magiging isang nilalang ng dilim. Kinabukasan, lahat ng tao sa baryo ay nagulat nang makita si Lilay. Siya ba si Lilay? Bulong ng mga kababaihan. "Hindi ko siya nakikilala. Ang ganda niya." Dahil sa kanyang bagong anyo, siya ang napiling maging Reyna Elena, ang pinakamagandang sagala sa Santa Cruzan. At ang kanyang escort, si Roman mismo. Halos hindi makapaniwala si Roman sa ganda ni Lilay. "Ikaw ba talaga yan, Lilay?" tanong niya habang magkahawak sila ng kamay sa parada.
Tumango lang si Lilay, hindi makapagsalita sa labis na kasiyahan. Sa wakas, natupad na ang kanyang pangarap. Ngunit ang kanyang gutom ay nagsisimula ng magising. Matapos ang Santa Cruzan, nagkaroon ng handaan sa bahay ni Lilay. Maraming pagkain, lechon, adobo, kaldereta. Ngunit kahit gaano kasarap ang mga ito, hindi siya nabubusog. Habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay, dumaan siya sa palengke. Doon may naamoy siyang kakaiba. Sariwang dugo mula sa isang bagong katay na baboy. Lumapit siya sa tindahan at hinawakan ang isang peraso ng karne. Nang hindi makatiis, isinubo niya ito ng hilaw. At sa sandaling yon, may kung anong nagbago sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kuko ay humaba. Ang kanyang mga mata ay nagkulay pula. At ang kanyang sikmura ay naghahanap ng mas malansa, mas sariwa. Dumaan ang ilang araw at mas lalong lumakas ang epekto ng sumpa kay Lilay. Isang gabi, hindi siya makatulog. Naglalaway siya sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Lumabas siya ng bahay at nakakita ng isang kalapate na natutulog sa isang sanga. Dahan-dahan niya itong kinuha at walang pag-aalinlangang kinagat niya ang lieg nito. Sinipsip ang dugo hanggang sa matuyo. At sa unang pagkakataon, nabusog siya. Ngunit hindi iyon sapat. Mas lumakas ang kanyang gutom. At isang gabi, habang naglalakad si Roman pauwi, sinundan siya ni Lilay. Tahimik niyang tinapakan ng lupa, tumaan sa madilim na sulok ng kalsada. At sa isang iglap, inagaw niya si Roman sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang katawan ni Roman sa likod ng simbahan. Wala itong dugo, maputla at parang sinipsip ang buhay. Kasabay nito, nawala si Lilay. Mula noon, sa tuwing sasapit ang Santa Cruzan, may isang kakaibang sagala na lumilitaw sa dilim. Isang babaeng may magandang mukha, pero may matutulis na kuko at pulang mata. Sabi ng matatanda, siya ang aswang na minsang nangarap maging Reyna Elena. At sa tuwing may bagong lalaking konsorte sa parada, may nawawala. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.